China, meron nga bang binabayarang mga politiko dito sa Pilipinas para maging spokesperson nila o para ipagtanggol sila, mga tol? Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Samahan ninyo ako, mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ngayon ay pag-uusapan natin at panonoorin natin ng isang talakayan na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Ito ay mula sa PRTV Prime Media Philippines. Ito yung tugon ng AFP at PCG sa pahayag ng ilang mga kongresista tungkol sa West Philippine Sea. With due respect, sabing ganon, no? With due respect, sabi rito, pinabulaanan ng AFP at Philippine Coast Guard ang mga pahayag ng ilang mga kongresista tungkol sa US Typhoon missile system at ang kanyang mga kritisismo sa mga aksyon ng PCG sa West Philippine Sea. So bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 113 followers na tayo. Maraming salamat at dumadami. Araw-araw tayo nadadagdagan ng mga Pilipinong may simpatsya sa ating mga mangingisda, sa ating PCG, sa ating AFP at talagang handang ipaglaban, igiit ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ang paglabag ng AFP sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte sa Typhoon missile system ng Estados Unidos. Eto, nabigyan natin to ng reaction video. Yung pahayag ni General Romeo Bronner at saka ng AFP mismo doon sa pagpuna ni Representative Pulong at sinasabi niyang bago magyabang ang ating AFP General about doon sa missile o Typhoon missile, kaya niya bang i-guarantee na kaya nating harapin ang buwelta ng China? So, ayon sa militar, mali ang pagkaintindi ng kongresista dahil binanggit lang ni AFP Chief Romeo Bronner ang katotohanan sa kapasidad ng missile system na maaaring maabot ang China. Totoo naman di ba? Mali lang talaga yung pagkakaunawa. Mali lang talaga yung pagkakaintindi, mga tol. Hindi naman kasi sinabi ng AFP na gagamitin natin sa China yon. Ang sabi, mga kapatid, kapag yung missile na yon, yun ay medium range missile. Kapag yun ay nilaunch, meron yung kakayanang umabot sa mainland China, mga tol. Yun kasi yung capacity talaga nun. Yun talaga yung kakayanan nun. Diba? Sinasabi lang ng general, mga tol, kung ano yung kakayanan ng missile na yun. Sana pala hindi na lang China binanggit niya, no? Kasi meron tayong mga kababayan dito sa Pilipinas masyadong sensitibo pag nababanggit yung China, di ba? Ganito na lang, mga kapatid, sana, no? Pag nilaunch namin tong missile na to, may kakayanan tong umabot sa mainland blank. Di ba? Ganun na lang sana sinabi niya. Bukod pa nga dyan, Robin, hindi rin pinalampas ng Philippine Coast Guard ang puna ni Congressman Pulong at iginiit na mas delikado pa ang mga opisyal na nagpapanggap na walang banta sa Pilipinas dahil sa pagiging pagpabor sa China. Naku po. Ganun. Ano masasabi niyo doon, mga tol? Sabi ng Coast Guard, mas delikado pa daw yung mga opisyal na nagpapanggap na walang banta sa Pilipinas dahil sa pagpabor sa China, mga tol. Ano masasabi niyo doon? Ba ang tawag dyan? Traidor? Ay. May babasahin. Pero bukod sa pahayag ni Duterte, Grabe! bumbuelta rin ang Coast Guard sa panawagan ni Cavite Congressman Kiko Barsaga na buwagin ang ahensya dahil sa mga kilos sa West Philippine Sea at pagbibigay ng posisyon sa mga politiko. Biruin mo kung sino pa yun nasa frontline, no? Kung sino pa yung nagtatanggol at nagbabantay sa ating karagatan, yung pa yung gustong buwagin, di ba? Kumbaga, masyado nang nahihirapan yung China Masakit na ulo nila Sige, tutulungan na namin kayo. Magpapahayag kami na buwagin na lang yung mga nagpapasakit ng ulo nyo. Parang ganun ang lumalabas, mga tol. No? Kung titignan mo lang kung titignan mo. Diba? Masakit ang ulo ng China sa atin kasi ang kukulit daw natin Lagi nila tayong pinapaalis sa West Philippine Sea pero balik ng balik doon yung mga Coast Guard. So naiisip siguro ng ibang
mambabatas natin, para hindi na sumakit ng ulo ng China, buwagin na lang kaya yung nagpapasakit ng ulo nila. Kaninong pabor yun, mga tol? Pabor ba sa Pilipinas yun? Biruin mo, wala nang magbabantay sa karagatan natin. Kanino pa pabor yun, di ba? Ayon sa PCG, misleading ang panawagan at may tuturing mga insulto sa mga tauhan ng Coast Guard na binubuwis ang buhay para sa soberenya ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, bumuo ang Pilipinas at Amerika ng task force na layong pigilan ang pangaharas ng China sa South China Sea. Ang tawag dyan, ano ba tawag dyan? Task Force Philippines. Which is malamang sa malamang, mga tol, siguro mga few days from na o baka ngayon meron na, hindi pa natin alam. Makakarinig na naman tayo ng mga panibagong batikos dito sa, matuturing ba natin sila mga pakawala ng China? Ano sa tingin ninyo? No? Comment kayo sa ibaba. Sa inyong palagay, Cleve at Robin, may ginagamit bang mga personalidad ang China sa issue ng West Philippine Sea? Unahin natin kay Robin. Ano tingin mo? Parang meron pag-uusapan natin mamaya si Kiko Barzaga, di ba? Si Gong Gongyao. Pero alam naman natin na merong mga tao sa politika natin ngayon na parang sinasabi yung gustong sabihin ng China dito sa ating politika. So, himayin natin yan. Parang nagiging spokesperson sila ng China. Exactly. Kanina lang, mga tol, yung first video natin dito, tinalakay natin mula dun kay BRP Sierra Madre, di ba? Mga red flags, mga tol, yun yung mga dapat na binabantayan ninyo para malaman ninyo kung yung mga nagsasalita ba, kung yung mga nagbibigay ng opinion at pahayag nila sa social media is pro-Filipino o ini-echo lang o pakawala ng China. Exactly. Bakit ba ganun, Robin? Bakit ba yun ang ginagawa ng China? Ano bang rationale? Bakit ginagamit ang ating mga sariling mga politiko para ba ma-forward parang let's take a step back, diba? Tama, Dino. Usapan. Actually, ang rason dyan is mas mura at mas madaling kontrolin ng China ang demokrasya ng isang bansa para magkaroon siya ng pro-China policy. So, ginagawa yan sa Taiwan, ginagawa yan dito rin sa Pilipinas. Kaya nga, Clive, di ba, pinag-aaralan mo yan, may mga disinformation, kinokontrol nila yung democratic process at even yung elections. Tinatry nila i-co-opt itong mga politiko nga sinasabi natin dito. Ano tingin mo dyan sa co-optation ba? Dito na ba, Dino? Ang tawag natin dyan, di ba, yung napag-aralan natin, nung ako'y nag-aral rin ng National Security Law, di ba? Ang tawag natin dyan is elite capture. Ano ibig sabihin yan, no? Para sa China kasi, alam naman natin, balance sheet yan eh. Tama yung sinasabi mo kanina, Robin eh. Ang isang cost ng isang fighter jet is around $100 million, no? $100 million is around 5 billion pesos. Ibig sabihin, yung 5 billion, bilihin mo na lang yung mga elite, yung mga politiko, di ba? Para i-forward ang pro-China policies at pro-China narrative, no? So, sa tingin nyo ba, mga tol, yun ang ginagawa ng China ngayon? Binibili na lang nila, mga tol, etong mga politiko na to kaysa sa fighter jet, no? Para igiit yung kanilang naratibo. Well, hindi natin sinasabi na etong mga politikong nababanggit, mga tol, ay nabili na. Diba? Nabili na. Hindi natin sinasabing ganun. Ang sinasabi lang natin, totoo kaya? No? Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Comment kayo sa ibaba. So, mas mura talaga. In fact, ang doktrina, tama ba, Robin? Ang doktrina ng Communist China is they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga magigera-gera tayo dyan, tatakutin tayo na magigera. See? Nasabi ko rin yan, mga tol, dun sa last video natin, mga tol. Meron kasi silang sinusunod. Art of War, kung tawagin nga, mga kapatid. Ito matagal na to sa ancient Chinese pa, mga tol, yung Art of War na yan. Diba? Kung kaya namang manalo ng kung kaya manalo sa digmaan ng walang aktual na digmaan, mas pipiliin na nila yon, mga tol. Art of War. So yun daw yung doktrina ng China Communist Party na kailangan manalo sila sa laban dito without firing a single bullet, mga kapatid. Yun ang magagawa nila. Kaya malayo pa talaga magkaroon ng gera dito. Kaya hindi kayo dapat matakot, mga tol. Diba? Hindi kayo dapat matakot dito sa West Philippine Sea. Hindi totoo yung mga magigera-gera tayo dyan, tatakutin tayo na magigera. They will win the West Philippine Sea without firing a single shot through elite capture. Through elite capture. Diba? Katulad nga nung na-topic natin, diba? Hindi lang yung mismong West Philippine Sea ang pakay nila, kundi mismo yung ating mga kaisipan. Depende na lang kasi talaga kung sino ang inyong paniniwalaan at pakikinggan. Lalong-lalo na, mga kapatid, doon sa mga blind followers na mga politiko. Yun ang nakakainis, diba?
kung ano man ang sabihin ng kanilang sinusuportahan politiko, kay mali na nga yun, pero sinusuportahan nila, yun yung mga panatiko mga tol, which is yun yung dapat nating iwasan. Tatandaan ninyo mga tol yung buhay natin, yung ikauunlad ng bawat isa sa atin, 'di ba? Nasa sarili nating kilos at galaw 'yan. Syempre sa tulong ng Panginoon, pero wag nating iaasa 'yan sa mga politiko. Wag nating iaasa 'yan sa kanila. Tama. Clive, anong tingin mo? Capture lang ba? Even even yung controlling information systems, di ba, sa katulad Yes, ng no. Facebook. So talagang ang lumalabas naman sa mga pag-aaral natin sa China ay talagang ginagamit nila yung mga iba't ibang opportunities, lalo na halimbawa mga political crisis, no. Tinitake advantage nila 'yan para mapagwatak-watak yung isang bansa, tapos sila ngayon yung magpe-penetrate, no. Impluwensya nila yung iba't ibang mga grupo. Halimbawa nga to, itong sa usapin ng flood control corruption. Medyo ito yung mainit na issue, medyo divided yung ating bansa sa usapin na ito. Hindi siguro coincidence na si Congressman Meow Meow ay sa panahon na ito bigla din siyang naging darling of biglang nag-ingay sa social media no? of the press, no, darling of the media. Medyo panahon na ito siya sumulpot, no. At isa sa mga kanyang questionable na binabanggit ngayon ay gusto niyang i-abolish yung Philippine Coast Guard when in fact yung PCG, 'di ba, ay isa sa mga nasa frontline. At lagi ding sumasalo ng atake ng China, 'di ba? Yung kanilang aggressive na action diyan. Alam niyo mga tol, pabor ako doon sa sinasabing mga bagay na sinasabi ni Barsaga sa ibang bagay tungkol halimbawa sa problema rito sa korupsyon sa Pilipinas. Pabor ako doon sa ibang sinasabi niya. Pero yung pagbuwag doon sa Coast Guard doon tayo magkakaproblema mga kapatid. 'Di ba? Kasi mga kapatid, no, pag pinag-uusapan natin korupsyon sa politika, pare-pareho tayo, apektado tayo niyan. Lahat yan mga tol, pare-pareho tayo. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, dapat tayong magkaisa laban dito sa korupsyon. Pero pag ang pinag-uusapan natin, yung laban natin sa West Philippine Sea, nako, hindi tayo magkakasundo talaga kapag ang mismong tagapagtanggol natin o yung mismong nasa frontline natin ang gusto nating gibain, magkakaiba talaga tayo ng dyan, ng pahayag dyan. Okay sana siya nung lumabas to Okay sana tong meow-meow na to nung lumabas siya mga kapatid. Diba? Against politics, against corruption sa politics, sige, magkakaisa tayo dyan, diba? Kampe. Pero pag ang gustong gibain is yung Coast Guard natin, siguro pag-usapan natin, bakit nga ba kasi importante ang West Philippine Sea? No? So, hindi nagiging election issue ng West Philippine Sea, pero sa palagay ko, itong West Philippine Sea kasi, meron talagang chance na lumakas ang China kapag ma-occupy niya yung West Philippine Sea. No? So, for instance, nagkaroon siya ng mga airstrips, pwede tayong sakupin kung nandoon na siya. Kaya including yung Taiwan na issue, napakalapit ng Taiwan sa atin, kung masakop niya yung Taiwan, mas madali tayong sakupin din ng China. So, ang tanong, gusto ba tayong sakupin? Palagay ko, oo. No? Okay. So, kailangan pag-usapan yung, ano ba talaga yung intention ng China? Mabait ba sa atin o hindi? Pero pinapakita ng China the past few years is, parang hindi yata natin siya pwede i-trust dahil very coercive, aggressive, at walang respeto sa atin. Diba? Diba? Si Secretary Gibo Chodoro nga, ayaw makipag-usap Diba? Paano tayo makikipag-usap sa kanila, di ba? Kung ganito ang touring nila sa atin, ganito trato nila sa atin, di ba? Hindi naman ganyan ang akto ng isang mabuting kapitbahay, di ba? Kasi ilang insidente O sinasakop na tayo kasi tandaan natin. Agree ako sa sinasabi nitong tatlong to. Tayo sila ng artificial islands. Correct. Doon sa exclusive economic zone ng Pilipinas na alam naman natin. So nandito na. Naipanalo. Naipanalo na ng Pilipinas ang kaso sa Permanent Court of Arbitration. Di ba? At so, ibig sabihin sa atin na yun. Sa atin yan. Kitang-kita na part yan ng sovereign rights natin. Sinabi na part yan ng exclusive economic zone natin. Walang basihan yung non-dash line. At nakapirma, may basihan to sa international law kasi nakapirma ang China. Dapat nga hindi na umabot pa dun sa Permanent Court of Arbitration Dun pa lang sa 1982 nung lumagda sila, hindi na dapat nila sinimulan pa magtayo ng mga artificial island dyan Dito sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas. Pero all of a sudden, ayaw niya i-honor kahit sa state party. In other words, ine-enjoy ng China yung benefits ng kanyang exclusive economic zone under UNCLOS pero ayaw niya respetuhin
yung the same benefit na accorded to us under the United Nations Convention on the Law of the Seas. Tama. Malinaw yan ha, napanalo na natin yung kaso na yan, recognized in the international community. It's only China that does not recognize that. Instead, ang gusto niya, sakupin yung buong, almost the entirety, halos sobrang lapit na sa Palawan, no? Pati yung mga islands natin dyan, tinayuan na. So tingin ko ay in process yung pagsakop. Pero bukod dinos, labag mga kapatid sa international law. Yun ang nagdudulot ng mga tensyon. Yun yung nagdudulot ng mga kaguluhan. Yung kawalan ng respeto. Yun talaga mga kapatid, lagi natin sinasabi yan sa mga reaction video natin, sa mga commentary natin. Yung kawalan ng respeto ng China sa international law at maging mismo sa mga maliliit na bansa tulad na lamang ng Pilipinas. Yan yung punot dulo, ugat ng kaguluhan. Sa actually hindi lang China yung parang hindi kumikilala kasi meron din mga personalidad sa Pilipinas na kung hindi man ginagamit nagpapagamit, no? Si Barbareta, anong sabi niya? Sila mismo yung nagsasabi na wala naman daw kwenta yung napanalo natin, 'di ba? Yung arbitral ruling, piece of paper, 'di ba? Piece of paper, sabing gano'n. Ineko lang ulit yung sinabi ng China. President Digo Duterte sinabi yan, 'di ba? Piece of paper ang tingin, samantalang napakahalaga nung panalo natin sa arbitral ruling na 'yon, 'di ba? So, ang mahirap dito, meron nang kapitbahay natin na agresibo, 'di ba? Violente, nakakaranas tayo ng mga atake, tapos imbis na tayo ay magkaroon ng isang united front laban dito sa ganitong klaseng kapitbahay natin, lumalabas may mga kapwa pa tayong Pilipino, mga personalidad, mga tao sa pamahalaan, hindi po nag-iisa si Alice Go, no? Mukhang may iba pa po na bahagi ng isang kampanya ng China na i-manipulate yung public opinion Ano pa sila? Alam niyo mga tolin, somehow, medyo tama rin naman yon si dating Pangulong Duterte nung sinabi niya na it's just a piece of paper. Kasi ang totoo mga kapatid, it's just a piece of paper naman talaga. Bakit? Kasi mga tol, yung Permanent Court of Arbitration, yung international law, bagamat nagpataw sila ng hatol na walang karapatan ng China, labag ang ginagawa ng China, pero sino magpapatupad nung batas? Sino magpapatupad nung hatol nila? 'Di ba? Naglabas lang sila ng papel na may kasulatan, na may hatol, o eto labag ang ginagawa ng China. Pero wala silang pulis. 'Di ba? Wala silang law enforcement na mag-e-enforce nung batas na 'yon. Kumbaga halimbawa na lang mga tol para mas maunawaan ninyo, yung korte naglabas ng hatol, 'di ba? O ikaw ay nagkasala, kailangan kang makulong, pero wala namang huhuli sa iyo. 'Di ba? Walang pulis, for example, walang pulis. Walang huhuli sila. It is just a piece of paper. 'Di ba? Papel lang 'yun. Kasi wala namang huhuli sa iyo. Di ganun din mga kapatid. Sinong magigiit? Sino ang magpapatupad ng batas na sinasabi ng international law? Kaya tama rin, kahit papano tama rin naman si dating Pangulong Duterte, is just a piece of paper kasi tayo mismo, ating bansa, walang kakayanang ipatupad 'yun. Bakit? Kasi nga hindi natin kaya ang puwersa ng China. Ito yung dahilan ng Pilipinas kung bakit kailangan natin ng kaalyadong bansa na malalaki, malalakas, na kayang tumapat doon sa puwersa na meron itong China. Kasi kung tayo lang, which is yun din naman ang gustong mangyari ng China, tumayo lang daw tayo sa sarili natin at wag na tayong humingi ng tulong sa iba, paano natin ipapatupad o igigiit mga tol yung papel na yon, yung hatol na yon? So magmumukha lang talagang is just a piece of paper lang yon. Kayang punitin ng China sa harap natin yon kasi wala namang puwersa yung international law. Wala nga silang law enforcement, wala silang international police na magpapatupad nung batas na yon. Tayo lang din mga kapatid ang maggigiit nun. So hindi natin kaya, kailangan nating humingi ng tulong kay Uncle Sam, kay Canada, kay Australia, kay Japan, dun sa mga like-minded nation natin which is kinokontra ng China at kinokontra din mga tol nung ibang mga tao rito sa Pilipinas. 'Di ba? Sinisisi nila US. US daw ang pagulo, US daw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon. 'Di ba? Kikita niyo nakikita ninyo yung senaryo. Alright mga kapatid, hanggang dito muna ang ating video reaction mga kapatid. Pwede niyong panoorin yung buong talakayan dito sa PRTV Prime Media Philippines. Ano ang inyong masasabi? No, comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.